Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. 25 ka mga dapit sa Luzon ug Visayas unang direktang maapektuhan sa umaabot nga bagyong Juan karong weekend. Presidente Bongbong Marcos Jr. ug DSWD Secretary Rex Gatchalian aniya sa Sugbo mga nabiktima sa bagyong Tino gisusi tungod kay lakip sa nalunupan Danao Provincial Hospital. Dili unang mudawat og referral sa mga pasyente. 8 ka mga bahay na ugdaw sa basak Lapu-Lapu kaganihang buntag. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Danica Cabalias. Kini ang Sayri 47. Ug karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, 25 ka mga dapit sa Luzon o Visayas nakasinati og kusog nga pag-uwan kun muigo sa bagyo kun ang bagyo nga uwan karong weekend. Gipay mangnuan sa Department of Environment and Interior and Local Government ang mga LGUs sa pagpalig-on pa og pagpangandam gumikan sa kadelikado sa mao nga bagyo. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Moabot sa 25 ka mga dapit sa Luzon ug Visayas ang laumang makasinati og kusog nga pag-uwan kun heavy rainfall karong Domingo. Matod sa heavy rainfall outlook gikan sa Pagasa, moabot sa 100 hangtod 200 millimeters ka pag-uwan ang Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur ug Catanduanes. Samtang 50 to 100 millimeters of rain ang matagamtaman sa Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Batanes, Cagayan, Quirino, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Laguna, Albay, Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, Samar ug Biliran. Dugang pa sa Pagasa nga mas taas ang pagbundak sa uwan ngadto sa Bukirambahin apan mo grabe pa kini inigdagayday na paingon sa ubos. Maong giawhag sa State Weather Bureau ang mga PDRRMOs sa maong dapit nga ipaktuman ang tanang precautionary measures aron masalbar pa ang kinabuhi sa uban. Ang bagyong uwan o international name nga Fungwong ni kusog na ngadto na sa severe tropical storm. Lauman pa kining mukusog ngadto sa super typhoon ining sulod sa Philippine Area of Responsibility. Tungod nini, gipay mangnuan sa Department of Interior and Local Government ang mga LGUs nga humanon ang pagpamakwit sa mga dapit nga delikado sa bagyo karong Domingo. Matod sa DILG nga kinanampangandaman ang worst case scenario sa gayong mutugpa na sa kayutaan ang bagyong uwan. Mong ipahilo na ang mga evacuation centers nga kompleto sa supply o power sources aron mahapsay ang tanan. Kay dili na panahon karon aron mangumpiyansa ang tanan, ilabi na nga gipaubos na sa National State of Calamity ang nasod tungod sa mga bagyo. Gian Navarro, CCTN News. Samtang syudad sa Mandawi deklarar og state of calamity tungod sa mga kadaot nga namugna sa bagyong Tino. Sa datos nangaguba ang kabalayan sa mukapin 5,000 ka mga residente sa Dakbayan. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino.
Moabot sa kapin 1,500 ang totally damage nga panimay, samtang 4,000 ang partially damage subay na sa pagkusukuso sa hangin o grabing pagbaha tungod ni Bagyong Tino. Duha usab ang natalang patay sa Mandawi, apan wala pa mailhi, samtang usa ang missing. Tungod sa nahimong kadaot sa bagyo, nideklara og state of calamity ang syudad nga gipapasar sa konseho kagahapon. Moabot sab sa 28,000 ka mga individual ang natalang ng bakwit sa nagkadayang evacuation centers. Apan giklaro sa mayor nga posible pang mosaka ang lista sa mga naapektuhan nga panimay. Tungod ang unang lista gikuha sa City Social Welfare and Services gikan sa barangay sa mga nang bakwit. Mao man atong gibasihan katong report sa CS o sa CDRMO na more on rely ta sa CS. So there's around mga totally damaged houses. Akong giingon yesterday, mga 2 to 3. Ang ilang isubmit na ako karon as of 7 a.m. this morning, 1,547 totally damaged houses. No, pero sige pa sila validate aning sa uban. Di pa man nakahuman ang ubang mga barangays, wa pa man nakasubmit sa mga totally damaged niya. With na gipang validate niya, i-validate pag na pagbalik. Evacuation center, normal na siyang buhaton because you need to account how many are there for distribution of logistics. But it doesn't mean sila rin makadawhat og tabang. Puhon kung mo decide na ang city, example nga mohatag og tabang sa na-damage nga balay, isang pag wala ka dito sa evacuation center, kung sa validation greatly affected ka, appeal gyapon ka. But that's another stage. Samtang subay sa pagdeklara og state of calamity, gikatakdang sugda na sa Local Price Monitoring Council ang ilang inspeksyon. Sa meeting kaganinang buntag, gihisgutan ang monitoring sa mga presyo aron malikayan ang overpricing ug maprotektahan ang mga konsumidor. Ang monitoring ug inspeksyon naglakip sa mga grocery store, merkado, hardware store, water refilling station, LPG outlet ug mga butika. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Presidente Bongbong Marcos Jr. personal nga misusi sa kahimtang sa mga nabiktima sa Bagyong Tino dinhi sa Sugbo. Gikasubo niya ang gidangatan sa mga nabaan o moabot sa gayod sa 139 ka mga kinabuhi ang nakalas sa Bagyo Lukop Lalawigan. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Unang gibisita ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang evacuation site sa Barangay Kutkot, lungsod sa Liloan, kuyog ang mga lokal nga opisyal ug mga cabinet secretaries. Gisaksek niya ang pagpangapod-apod sa relief goods gato sa 126 ka mga pamilya nga nihiklin sa maong dapit. Hinuon gisiguro sa mga ahensya sama sa DOH ug DSWD ang kaayuhan sa panglawas ug pamuyo ngadto sa mga namakwit. So sama usab ang yang gibuhat ngadto sa mga namakwit dito sa Dakbayan sa Talisay diin. Gipakaon og yatiman pag-ayo ang 276 ka mga apektadong pamilya didto. Pagkahuman, personal niyang gisubay ang kahimtang sa Mananga River nga hilabihang giguba sa Bagyong Tino ning si Manaa nga mo'y hinungdan sa grabe nga pagbaha. Ni diretso hinon siya sa Kapitolyo alang sa situation briefing. Kuyog ang mga local chief executives, cabinet secretaries ug ubang opisyal. Moabot sa 139 ang ihap sa mga nakalas tibuok Sugbo gumikan sa halapad nga pagbaha. Siyempre lahat kami nalulungkot dahil napakataas ng ating casualty figures. At ito karamihan talaga ay dinala ng tubig. Makadawat ang matag apektado og 5,000 pesos gihinabang sa partially damaged og 10,000 pesos alang sa totally damaged nga panimay. Mipasalig ginuon ang gobyerno nga dili gyud nila pasagdan ang mga apektado hangtod nga sila makabangon. We will help them to recover, put them back on their feet and do what we can to make up for the loss that they have suffered. Ipasidano sab ang presidente nga di gyapon kakumpiyansahan ang epekto sa Bagyong Uwan bisan og dili direktang moigo ang Sugbo. Padayon hinuon kining tutukan sa gobyerno o sa ubang mga ahensya aron masiguro ang tumang kaluwasan sa ubang tao. Ingat pa rin lahat at hindi natin alam dahil kami minsan lumilipat. Kami naman ngayon, Northern Luzon and Central Luzon ang nag-aabang para dito sa uwan na parating. CCTN News. Tabangan sa Philippine National Police ang 67 ka mga personnel sa Sugbo nga apektado sa Bagyong Tino. Muhatag si PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. og hinabang pinansyal ngadto kanila. Nawagtangan og panimalay og mga kabtangan ang 60 ka mga uniformed personnel
og 7 ka non-uniform personnel ato sa pag-igo sa maong bagyo. Dugang pa ni Nartates nga pinaagi sa maong tabang, mas madasig sila sa pagpangalagad ngadto sa ubang mga tabangonon. Maong dili pasagdan sa mga kadagkuan sa PNP ang maong mga frontliners kay biktima usab sila. Hugot na nga gibantayan sa Department of Trade and Industry ang mga dagkong tindahan aron dili mapatuyang o gasaka sa presyo sa mga padaliton. Gipakusgan nila ang mga price and supply monitoring ngadto sa 30 ka mga groceries o supermarket sa Metro Cebu. Apan nihunong una ang 3 ka mga supermarket sa Sugbo human gibahaan atol sa pag-igo sa Bagyong Tino. Nasuta sa DTI Cebu nga nisunod ra usab ang maong mga tindahan sa suggested retail price level. Nagpabiling paigo hinoon ang mga nagunang palaliton gawas lang sa bottled water o nagkaanam usab og kahurot. Nipasalig ang mga tagtungod sa tindahan kung tagtungod sa mga tindahan nga dali rang nila nga mailisan ang supply aron makapalit na usab ang uban. Nakigtigom si Lapu-Lapu City Mayor Cindy Chan sa Department of Trade and Industry Cebu human makadawat og mga reklamo nga nimahal ang mga palaliton human sa Bagyong Tino. Ato sa price freeze meeting, gihingusgan sa mayor nga mapugngan ang paglihok sa presyo aron usab maprotektahan ang mga upunganon. Sa overpricing sa mga pamaliton, ilabi na karon nga hinay-hinay pang nibangon ang sugboanon human sa kalamidad. Ang DTI Cebu ni pasalig nga mohatag silang suporta sa maong tinguha. Samtang ang konseho magbugna og task force nga maoy mopahigayon og regular inspection aron masiguro nga dili musaka ang presyo sa mga palaliton. Mosunod. Tungod kay lakip sa nalunupan, Danao Provincial Hospital, dili una modawat og referral sa mga pasyente. Kanaog daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan. Ihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Nakakasong panayong gisubay. Hatagan ng katinawan. Pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord,
your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay wala na yung problema. Pag Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu, for your internet connection and for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu, offers you to have fiber optics for your viewing experience, perfect and clear, so fast, so great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Balik sa ato mga balita, Danao Provincial Hospital dili una mudawat og mga referral sa uban nga mga pasyente human gilunupan tungod sa bagyong Tino. Gilauman nila nga posibleng ang pagsaka na usab sa mga kaso sa leptospirosis tungod sa grabing pagbaha. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Halos makaluluoy ang kahimtang sa Cebu Provincial Hospital, Danao City diin wa makalingkawas sa grabing pagbaha. Human nga giigo sa Typhoon Tino ang dakbayan, gilunupan ang unang andana sa mga tambalanan. Guba ang internet server sa sulod og generator sets. Naamong usab ang emergency room og nagkalapok na. Gibalhin lang una sa ikaduhang andana ang kasamtangang emergency room o gibutang lang sa entrance ang triage area. Ana sa 143 ka mga pasyente ang gitagad sa second floor. Diin, dili kayo talandugon ang kahimtang. Mahong nahukman nilang dili una sila modawat og bag-ong referrals aron ayuhon og hinluon ang una nga andana. Mato di Capital Health Consultant Dr. Nicole Catalan,
nga nakigalayin sila sa Department of Health aron dito na i-refer ang ubang mga pasyente nga nagkinahanglan og dakong medical attention. Ang plan was around 3 to 4 for now, nakatong needs higher level of care. But ang katong simple cases, makaya rami nila on the second floor, basta no new cases lang. Tungod sa grabing pagbaha sa dakong bahin sa lalawigan, gilauman nila ang pagsaka sa mga kaso sa leptospirosis. Makuha gikan sa hugaw sa ilaga ang kagaw og masagol sa ba hangtod nga mosulod kini sa samaram bahin sa lawas og mukata. Aron kapanalipdan ang sintomas, giawhag ni Katalan ang mga nihumod sa baha nga makigalayon sa city o municipal health offices aron makakuha og prophylaxis o doxycycline tablets. Samtang nakaapod sila og kapin 8,000 ka mga doxycycline tablets ngadto sa mga first responders sa Cebu City og sa ubang dapit aron ilang tumaron. Ito po na ngayon sa from DOH for more supplies through na asa tayo personal donors na nanghatag doxycycline ganina na asa tayo pharma hatag sa sila a few tablets but nihit jud siya karon. Navarro, CCTN News. 12 sa 14 ka mga patayng lawas nga nakitaan sa syudad sa Mandaue, dili mga residente sa Dakbayan. Sa pagsusi ug pag-ila sa mga otoridad, nasuta nga mga lumulupyo sa syudad sa Sugbo ang mga biktima. Ang kasiran hatod ni Mary Rose Sagarino. Muabot na sa 14 ang patayng lawas nga nakitaan sa syudad sa Mandaue, subay na sa epekto ni Bagyong Tino. Apan giklaro sa mga opisyal nga dili residente sa Dakbayan ang 12 ka patay apan lumulupyo sa syudad sa Sugbo. Kini base na sa pag-verify o pag-ila nga gihimo sa pulis o City Disaster Risk Reduction and Management Office. It means nga katong preemptive evacuation nakatabang to. Kay laliman ba taas ba kay nabutuanon river nga muspan sa barangays Mandaue sa Kamangkalan, 9 barangays din. Yeah, at least out of the 14, 12 dili from Mandaue, so nakatabang tong massive nga pre-evacuation. Samtang ang laing duha ka patay ang wala pa mailhi. Hinuon mato di malig-on nga aduna pay usa ka Mandawihanon nga na-missing og padayon pang gipangita. Mato di malig-on nga dakong natabang ang gipatuman nga preemptive evacuation sa syudad sa wala pa ang pag-igo sa bagyo. Niadtong Lunes, gipatuman ang preemptive evacuation hilabi na sa mga nagpuyo sa delikadong lugar. Pinaagi na sa executive order nga gipagawas ni Mayor Tadeo Junki Uwano. It means nga katong preemptive evacuation nakatabang to. Kay laliman ba taas ba kay nabutuanon river nga muspan sa barangays Mandaue sa Kabangkalan, 9 barangays guna. Yeah, at least out of the 14, 12 dili from Mandaue, so nakatabang tong. Ang syudad mo padangat og pinansyal nga hinabang ngadto sa mga residente nga namatyan og miyembro sa pamilya nagkantidad og 50,000 pesos. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gitudlo ni Cebu City Mayor Nestor Archibal, isip chairperson sa Regional Peace and Order Council, pinasikad kini sa appointment gikan ni Interior Secretary Junve Crimolia og aprobado usab kini ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Panguluhan ni Archibal ang ARPOC sud sa tulo ka tuig aron makahimo og mga lakang nga may labot ang kahapsay ug kalinaw dinhi sa rehiyon. Dako ang pasalamat ni Archibal kang Marcos Jr. nga misalig kini o gatutukan niya ang mga inisyatiba alang sa kaluwasan sa Central Visayas. Si Archibal ang mupuli kang kanhi Lapu-Lapu City Mayor o kasamtangang kongresista nga si Ahong Chan. Mga nanindag barbecue sa merkado sa Dakbayan sa Lapu-Lapu na nawagan nga unta mahuman na ang gitrabahong drainage. At tubangan sila mga stalls karon nga naghinangat na ang fiesta. Kinitungod kay sila maoy labing naapektuhan tungod sa pagtrabaho. Ang kasiran hato de Crystal Joy Pelerca. Nanawagan ang mga manindahay sa merkado sa Lapu-Lapu City nga unta mapadali ang pagtrabaho sa drainage project sa GY de la Serna Street, Barangay Poblasyon. Ilabi na ang mga namaligya og barbecue tungod kay atubangan mismo sa barbecue station ang kasamtangang gitrabaho og sila maoy labing naapektuhan. Moabot sa 16 ka mga stalls ang apektado ug matod sa mga nanindahay nga dulan usa ka buwan na sukad gisugdan ang pagtrabaho sa maong dapit. Usa sa mga apektadong manindahay mao si Edwin Gipanaw ang nibutyag dako og epekto sa ilang panginabuhian ang gitrabahong drainage project. Apan hinuon, gipasabot sila kung anong nadugay ang pagtrabaho ni ini. Pagkakaroon, medyo hinay yun.
Nakaproblema manggod kay na disgrasya bang kuan sa MC mo nang nalangay. Kaya kung wala pa din siya maigo yun ta. Naman-human nang tani. Nang sa na disgrasya mo yun. Di na ito nakalikayan yun. Samtang hangyo usab sa usa sa mga apektado nga si Marivic Gudenis Naol, nga unta mapahuman na kini sa di pang fiesta karong buwana. Hangyo lang mi na ilalandalion para dili lang po maatlan mi mamba kay mora ba yataw na itimbawi na mo ay ra ba gyud last year o ikumpara karon na naami sa inani na kuan kahimtang. Hinoon gikalipay nila nga kanunay ang pag-inspeksyon ni Congressman Junior Dahong Chan sa mong proyekto aron sa pagsiguro nga mapaspas ang pagtrabaho. Sa uwahing interview sa CCTN News Team ngadto sa kongresista, gipasalig ni ini nga mapahuman kini sa di pa ang fiesta tungod kay aminado siyang naapektuhan ang panginabuhian sa mga naninda. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Nitaliwa na si kanhi Talisay City Mayor Eduardo Idigol Golias sa edad nga 95 anyos. Gikonfirmar kini sa ilang pamilya kagahapong adlaw. Si kanhi Mayor Idigol nahimong gobernador sa Sugbo gikan sa 1976 hangtod na sa 1986. Nahimo usab siyang kongresista sa 1st District sud sa pipila ka termino hangtod nga nahimong mayor sa syudad sa Talisay. Ni padangat usab o gapasubo o gapagsaludo si Governor Pamela Baricuatro ngadto kang Idigol isip haligi sa liderato sa probinsya. Gihaya ang patayng lawas ni Mayor Idigol sa Crystal Palace sa Dakbayan sa Sugbo ug ilubong kini karong Martes, Nobyembre 11. Mosunod, 8 ka mga balay na ugdaw sa sunog sa Basak Lapu-Lapu kaganiyang buntag. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Press Briefing. Midweek reset. Real talk. From headlines to hot takes. This is Press Briefing, the show that has it all. Midweek, we cut through the noise and bring you the stories that actually matter. News, views, insider scoops, straight from the source. Right from the horse's mouth. Politics, public issues, community concerns, and controversy. We break it down. No filter, no filler. Press Briefing. Sharp, fearless, always relevant. Brought to you by the Cebu Press Club. Beyond the headlines, we are Cebu's voice. We are the voice of truth and reason in every town, in every season. With pens of light, we draw the line for justice, peace, and stories fine. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our step for people hand in hand beyond headlines. We proudly stand. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos.
150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Balik sa ato mga balita, 8 ka mga panimay na ugdaw sa niulbong sunog sa barangay Basak, Dakbayan sa Lapu-Lapu, kaganinang buntag. Wa na makit-e ang mga tagtungod sa panimay ug giingong naglalis kini sa wa pa niulbo ang kayo. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Naugdaw ang 8 ka mga panimay human miulbo ang sunog sa sitio Kagudoy, Barangay Basak, Lapu-Lapu City, alas 8:55 kaganihang buntag. Paglabay sa 10 minutos, giisa kini sa second alarm. Pag alas 9:23 sa buntag, nakontrol na ang maong sunog ug hingpit kining napaong pag alas 9:27. Sa dato sa City Social Welfare and Development Office, moabot sa 11 ka pamilya o 42 ka mga individual ang apektado. Padayon pang gisusi sa Lapu-Lapu City Fire District ang hinungdan niini. Apan base sa pamahayag sa mga biktima, naglalis kagabi ang magtiayon nga nagpuyo sa panimay kung asa nagikan ang maong sunog. Wa na usab makit isa mong dapit ang nagpuyo sa mga panimay human sa sunog. Wa ra hinuoy na talang naangol o nakalas ug padayon pang gisusi sa kabombiroan ang gibiling danyo sa mong sunog. Sa pagkakaron, kasamtangan unang gipahimutang sa Basak Barangay Hall ang mga biktima ug nakadawat na usab sila og mga relief boxes gikan sa lokal nga kagamhanan. Samtang si Basak Barangay Kapitan Jasmine Chan nagkanayon nga gihikay na usab ang financial assistance nga itunol ngadto sa mga nasunugan. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Ipahigayon karong kadlawon ang penitential walk with Mary sa Dakbayan sa Lapu-Lapu alang sa pagbukas sa ika-290 kapistangan sa Birhen sa Regla. Manukad kini sa Lapu-Lapu City Hall grounds karong alas 4 sa kaadlawon paingon sa Nuestra Señora de Regla Parish National Shrine sa Barangay Poblasyon. Ang mga dalan nga maagian temporaryo unang siradan samtang nagpadayon ang prosesyon. Human sa prosesyon, adunay pahigayon nga misa inig alas 5:30 sa buntag. Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Cabales. Hangtod Lunes pohon sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines